Ito yung activity number 1 mo, pre. Ang unang activity number 1 mo, i-rate mo muna yung graph mo. Ito yung first graph mo. So yung activity number 1, pinakauna mong gagawin ay i-rate mo muna yung graph mo. Tapos yung ratings ng graph mo, pinakamababa 2 and 10. So dito sa graphings na ito, gayahin mo lang itong drawing na ito. Dapat hanggang 10 na graph, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ganyan. Tapos dito sa baba, doon sa pex mo kanina sa activity number 2, yun ang ilagay mo dito sa baba. Tapos dito sa side na ito yung number, kasi yung given doon sa ratings from 2 to 10 lang. So dito ka magsimula sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan yung first graph na gayahin mo. So sa number 2, yun ang sabi nila, make a graphical presentation of it as your first graph. So ito yung first graph mo, na drawing mo na ito, gayahin mo lang. Basta itong dito sa baba, ilagay mo dito yung pex, or yung sa activity number 2 mo na pex, pinaka first mo ilagay is opportunity seeking. So yun, basta yung ilagay mo dito sa baba, dito na yung pex mo. For example nga yung opportunity seeking. So doon kasi sa pex mo, yung pinakauna doon, opportunity seeking. So dito mo siya ilagay sa baba. Tapos ang sunod doon ay yung risk taking. Tapos ang pangatlo, demand for quality and efficiency. So yun siya, isunod-sunod mo lang dito dyan sa maguhit na yan. Dito yung risk taking, tapos dito yung demand for quality and efficiency, and so on. So yan yung first graph mo. Then doon naman sa activity number 2, dito sa doon naman sa pangalawa, sa activity number 2, ipakita mo sa partner mo, then iparate mo sa kanya kung ilan yung ratings niya. Like for example, ang pinakamababa is 2, at saka ang pinakamataas 10. Iparate mo yung ginawa mo, yung gitcheckan mo ng yes or no. Ayan siya. Then pag nagawa mo na yung na-rate niya na yung graphing mo, gagawa ka ulit ng ganito. Pero ang gawin mo na ganito, ito siya. Itong graph na ito siya. Ito ang gawin mo na second graph. So, halimbawa, pag ni-rate niya yung pex mo, or yung i-check mo na mga may yes or no, pag rate niya ng 6, for example, rate niya ng 6, ito yung ratings niya, 6. So dito sa graphings na ito hanapin mo dito, magbibilang ka mula dito sa 6 papunta dito. Halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat dito yan 6. Halimbawa dito 6, ganyan. Then halimbawa dito mo ilagay kung ano yung ratings niya. Halimbawa number 6, kung ano yung ratings niya, hanapin mo lang yung 6 dito sa kabila hanggang dito sa ipamit mo sila dito. Like for example, ito ang 6 dito, ganyan. So andyan ang 6 magmi-meet. Tapos yan ang yan yung second mo. Pero wag magawa ka lang muna ng empty na graph. Yung ganito, wait lang, ipakita ko sa iyo. Yung ganito, saka ka na lang mag-graph pag may ratings na siya. Yan ang gawin mo una. Tapos pag natapos niya na mag-rate sa pex, halimbawa nga yung number 6 ang pag-rate niya, or sabihin natin number i-rate niya yung pex mo ng sabihin natin 8. So hanapin mo dito si 8 sa kabila. Dito ka magsimula kasi ito dito 0 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat 8 yan. Wait lang, never mind. Basta dito, kung saan yung dito mo sila ipapamit. So halimbawa dyan ang 8, grade niya ng 8. So dito mo magkikita si 8. Tapos sa third graph mo naman, gumawa ako ulit ng graph. Dito naman sa third graph na ito, dito mo na i-graph yung ratings mo at saka ratings ng ka-partner mo. Like for example, yung ratings mo dito yung ratings mo sa pex mo is 7, and yung ratings naman ng kasama mo or partner mo ay 6. So dito ka
hanapin mo muna una yung 6. So halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dyan, tapos nandito kung saan yung number 6 dito, doon ka maghihinto. Hanapin mo yung 6 dito, then magbilang ka from here dito sa mga ano nito, intersection 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dito ka maghinto kasi andito yung katapat ng 6. Tapos halimbawa yung ratings niya naman ay 7. Dito ka rin magsimula, same process lang. Then kung saan sila nag-meet, doon ka maglagay ng dot or yung ano, doon ka mag-shade dito. So sa 7 naman halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O kung saan sila nag-meet halimbawa 7, doon ka mag-shades. Then hindi naman, wag mo lalagyan ng ganyan, wag mo lalagyan ng ganito pala. Doon mag-shade ka lang ng graph. Like for example nga, yung ratings niya is 6. So bilangin mo dito from 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tapos yung ratings mo naman ay 7. Bilangin mo naman dito ay magsimula ka naman sa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then hanapin mo sa baba kung sino yung katapat ng 7. Ay doon siya. So yan. Yan yung third graph mo. Sa activity number 1, pang-apat, make a short reflection in a narrative form above your text. Gumawa ka ng reflection doon sa text mo. Yung gi-checkan mo good ng yes or no. Gawaan mo siya ng reflection. Reflection means kung halimbawa kung ano yung ano mo doon, yung kumbaga i-ano mo siya, igawaan mo ng report, kumbaga ganyan, o di kaya ikon mo nga narrate, o di kaya reflection, ganun. Then 5, outputs must be submitted on bond paper. Ayun, wala naman din. So yung pang-apat, dapat isubmit mo siya sa long bond paper, dapat 2 bond paper na long. Yun lang.